Kamusta po? Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At sana kayo ay malusog, malakas at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya tayo o masaya kayo sa Panginoon. Salamat po sa pagkakataong makapag-live muli at nais ko lang po kayong i-update sa kasalukuyan. Ako po'y natapos ko na po yung gamot ko po sa ubo kahapon, nag-iisa. At kita naman po slowly recovering from trangkaso or flu at kasama pong ubo. Malakas po yung ulan dito sa loob ng 2 araw. Kahapon sa sobrang lakas ng ulan tinake advantage ko dahil libre yung tubig at winalis-walis ko sa harap namin pati na yung kalsada kasi nga naiipon or umiipon yung naiipon yung mga buhangin kasama yung putik. At yung aking motor may mga problema dahil sa manipis yung tubo ng frame ng sidecar. Pinawiwild ko po at pinadagdagan ko ng reinforcement. Bumili ako doon sa may scrap ng bakal, flat bar. Maigi naman at nakabili ako at napagawa ko na. Medyo magastos nga lang kasi yung welding dito sa amin ang mahal 300 yung nagastos ko, tapos gumastos pa ulit ako ng 200 in addition. Hindi naman natapos kasi nga pinadagdagan ko ng spotting yung ginawa dahil sa umulan yun hindi pa natapos yung iba. At kailangan kasi full weld yung yung sa sidecar dahil yung gumawa puro spot lang. Hindi maganda yung sa motor o sa sidecar na spot lang. Mas maganda naka full weld siya. So again, yun po yung good news. At panawagan ko pala, hello to Mel Gibson. I know you're directing a movie and you stayed away from Hollywood boldly, with courage and renewed vigor. You stood up for what is right. Mel Gibson, if you're listening, a lowly Filipino, if you want a story, if you want a movie, inside here, there's a movie inside here. Again, if you're willing, I can collaborate with you. I can give you the full story. It's inside here. If you're interested, if you want to send your interest, just inform me in my Facebook. And congratulations. And thank you for standing up for what is right. Thank you for staying away from the woke community who are destroying America. Thank you for standing for what is right and for justice and truth. Thank you for your courage. And I'm not interested with the monetary compensation. If you want to listen to a movie which inside my head, I will give it to you. If the movie is done, it's your decision. If you want to pay, if you don't want to pay, it's okay. If you want to buy it, don't buy it, it's okay. I'm just interested to share to you a movie if you want. Okay, Mel Gibson, I'm your fan. I've watched your movie Patriot and The Braveheart. You have done a great job, especially that Mad Max. The first time you were introduced to the movie, a low budget movie, but you made it great. Mad Max. I've watched that back in the 80s. So again, thank you to all my subscribers. To my English subscribers, English speaking subscribers, thank you very much for your trust and confidence
for following, for like and share. Thank you very much. At sa mga bagong subscriber ko po, ng mga Pilipino din, kapwa ko Pilipino, maraming salamat po. The honor and glory belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. All glory and honors. It says in Luke 17 verse 10, if you have done all these things, say, I am your unworthy servants, have done only what I have been told. Pakibasa nyo na lang po. Follow up nyo po sa Bible. And sa ngayon, in-update ko lang kayo. Medyo magaling na po yung aking ubo at dahan-dahan ay makakapag-exercise na rin po. Again, salamat po sa aking kapatid kay Sheila Sukgang sa tulong na pinansyal at kay Mami Nilda sa tulong na pinansyal. Dahil sa inyo, nakakaraos kami rito. At pagpalain din sana kayo. Pagpalain kayo. At sa mga taong nakatulong din sa akin dito, sa mga tumitiwala, pinapautang, pinapahiram, at salamat po. Salamat din po sa inyo. Pagpalain po sana kayo. Again, ang tungkol sa aking, ma-remind ko kayo tungkol sa aking pangako or sa aking tanong. Meron po doong price, yung 4 implant device. Ito, 1998. Yan. Tapos ito, 2009. Tapos itong dalawa dito, somewhere 2022, 20 or 2023. At nandito, ito naman. Way back, somewhere 2004 to 2008, ibinaon ito. Tulog na tulog ako, hindi ako makabangon eh. Again, ito pala yung iconic na t-shirt ko na lagi kong pinopost, yung merong 4 na anomaly doon sa luneta. Ito po siya. Yan. Mukhang bago pa rin naman kasi tinatago ko. Minsan-minsan ko na lang ginagamit. Doon pala sa aking tanong ay naipost ko na meron pong papremyo iyan. Sabihin ko na po sa inyo kung magkano. Ang papremyo ko po dyan is 133,000 pesos. Ngayon, wala pa po akong pera. Kung sino man pong makasagot niyan, meron po kayong 133,000 pesos. Again, I call upon Mel Gibson. If you are interested with the offer, it's not for monetary, but then if you want to help me, I will help you and I will give you the insight here. Probably the best movie, if not one of the best. If not the best, one of the best. Again, ako po yung tao na nananawagan dati sa taong may bituin sa kamay. Yan po, meron po yan dito. Merong pyramid na may mata, kanang kamay. At meron din po dito, between at pyramid na may mata, kaliwang kamay. Hindi po yon iba sa akin, kundi isa lang po sila. Again, salamat sa Diyos sa mga ganyang bagay, sa mga kaloob na hindi ko naman po hinihingi. At binigay po ng Diyos sa akin at matagal na panahon ko pong natuklasan na hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko man po ito hinihingi. Kung may mga sikreto po dyan, meron pa po. Meron pa. Hindi ko na lang sabihin kasi sobra-sobra na po yung biyaya. Mantakin mo, sa Amerika, meron dyan sa $1 nakalagay, e pluribus unum, out of many there is one. Or out of many, one. Sa mundo ngayon, merong tao, billion po yung tao. Sabi nga sa Job 26 verse 7, may tatak po yung kamay ng tao. Nilalagan po ng Diyos yung tatak ng tao, yung kamay ng tao. Kasama na po doon yung palad sa kamay, yung thumb mark, yung dactyloscopy. Yan po yun, yung thumb mark. Yan po ay unique. It's 1 of 60 million. Ngayon, e pluribus unum, doon sa $1 ng Amerika, may pyramid na may mata.
Ako po hindi naman Amerikano, but I believe ang Amerika, binili niya yung Pilipinas. Coincidence po. At coincidence din po, merong pyramid na may mata. Yan, kanang kamay. Ito naman kaliwa, pyramid at may mata. At meron pa pong mga between, kabilaan po. Ngayon may mga sikreto po dyan, hindi ko na lang po sasabihin. Again, talagang sobra-sobra na po. Sakali man pong magkaroon man ng harap-harapan doon sa tanong ko, mas maganda po sana ang humarap si Lucifer, Satanas na Diablo at traidor at duwag. Yung sikreto nila sa halamanan, hindi po sikreto iyan. At again, yung sikreto ng Diablo ni Satanas, hindi po iyan sikreto. Maalala ko, hinamon ko siya noong 2010. Again, buhay po yung hamon na iyon. Tuloy na tuloy po iyon, yung hamon na iyon, na talagang ang laban dapat ay harapan. Nakasaad po yan sa Biblia, nakasulat po na si Satanas o si Lucifer, nag-iikot po siya na tulad sa leon, naghahanap ng kanyang masisila. Ang Pilipinas po, hugis leon, may 3 between. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y leon na may 3 between. Hindi naman po ako presidente ng Pilipinas, kasi po yung seal of the office of the president or Philippine president, yung opisina ay meron pong leon at 3 between. Hindi na po malayo. Hindi nga lang ako presidente at ayaw ko rin po maging presidente ng Pilipinas sa laki po ng problema. Maalala ko pala, kung gusto ninyong manood ng pelikula, La Amistad, panoorin nyo po yung La Amistad. Doon po si John Quincy Adams nagsalita nung nilapitan siya ng abogado na si Baldwin, tsaka si Johnson ba yon, yung abolitionist, yung black American siya na abolitionist. Nagsalita siya, kinausap niya si John Quincy Adams, the 4th President of the United States of America. But then during nung time na yon, yung kwento ng La Amistad, true to life story iyan sa Amerika nangyari. Nandun po siya sa Washington yata, kumukuha siya ng mga twig, yung tanim, para dalhin niya sa bahay nila. Ang sabi niya po ganito, without the 10% support of the populace, of the people, such a rendition is worthless. Yun po ang sabi ni John Quincy Adams. That time, ano na po siya, yung representative po siya ng State of Massachusetts. Sinabi niya po yan sa Black American na abolitionist. Kasi nag-render po ng salita yung abolitionist na hinihimok niya na si John Quincy Adams, dating abogado, i-represent niya sa Korte Suprema yung kaso ng 40 or 42 black Negros o mga African slaves na sinakay doon sa barko ng La Amistad. Yung barko po ng La Amistad, yan yung involved sa slave trading o sa slave trade. Nahuli po yan ng US Navy nung time na iyon. Marami pong claimants, dumaan na po sa lower court, tapos hanggang sa dumating sa Supreme Court. Panoorin nyo po yung pelikulang La Amistad. Again, paano tayo napunta dyan? Yun nga, sabi ni Representative John Quincy Adams, former President of the United States, the fourth putos, former President ng Amerika, John Quincy Adams. Yan po yung kanyang sinabi, without the 10% support of the people, such a rendition is useless. Ako po, hindi naman po ako tumatakbong presidente, bagaman binanggit ko po na parang naisip ko or gusto kong tumakbong senador.
At malapad-lapad po, kasya oh. Kasyang-kasya. Kasyang-kasya. Nga pala, naalala niyo yung Trident? Yung Trident dyan? Hindi kasi ako stress ngayon eh. Kaya hindi siya lumalabas. Again, hindi naman po ako tumatakbong bilang presidente o pangulo ng Pilipinas. Ang akin lang makatulong po sa ating kapwa Pilipino at sa sabi nga ni late President John F. Kennedy nung inaugural speech niya noong 1961. And to my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. May nagpalakpakan po, applause. And to continue, and to my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Yan po. Kaya po yung aking advokasya, it's not for sarili, for personal glory, or for personal honor. Hindi ko na po kailangan yun. Hindi ko po hangad yun. Ang akin lang po, makatulong sa ating kapwa kababayan, mga Pilipino, at sa fellow citizens of the world na meron pong pag-asa. Kaya kayong sumasamba sa mga demonyo, lalo na kay Satanas na traidor, huminto na po kayo at gumising po kayo, magbalik loob po kayo sa Panginoon. At yung kaloob po ng Diyos na meron sa tao ay higit pa po kay Lucifer. Sinasabi po iyan sa Genesis 4:6. Ang sabi ng Diyos kay Cain, bakit namang lawang yung muka? Basahin nyo na lang po Genesis 4:6-7. Ang sabi ng Diyos kay Cain, yung kasalanan po kumakatok iyan na gusto niyang gawin yung nasa. Ang sabi naman ng Diyos, pag-aralan mo yung nasa niya at magiging Panginoon kanya. Opo, sino po ba ang Panginoon? Si Lucifer po ba? Yung kasalanan? Hindi po. Ang Panginoon po, ang sabi ng Diyos, ang tao. Kailangan nga lang natin pag-aralan yung mga masama. Not necessarily po na pasukin mo, i-google mo yung sarili mo sa kasamaan, kundi po pag-aralan mo po. Kasi sa panahon natin ngayon, lalo ngayon, nakita naman po natin yung maraming bagay na. Tulad po niyan, bakit ka ba magdroga? Nakita mo marami nang nasiraan ng ulo sa droga. Tingnan mo naman yung ugali, iba. Malahayop na mga ugali. Lalo naman sa alak, dami na pong nasira sa alak, sa sigarilyo, sa sugal. Nga pala, sa sugal. Tingnan nyo ngayon, sino ba yung mga negosyante dati dyan na may negosyo kaganda-ganda? Bakit po ba sila nasira? Isa nga dyan, yung hotel doon sa may Terminal 3. Yung residence ba yun? Yung nagkaroon ng may namatay doon. Pinagsusunog niya yung hotel doon. Tapos may mga namatay pa. At ang sarili niya, sinunog niya at nagbaril sa sarili. Hindi na lang po tayo magbanggit ng pangalan. Dati siyang negosyante, maayos naman siya, kaso lang nung nalulong siya sa sugal, doon na po siya nasira. So again, yung dragon, yung traidor po na dragon, ganun po katuso yung traidor na dragon. Dalawa po lagi yung muka. Mabait po yan sila, pero again, sa kasulatan, sa literature mismo ng Communist China o ng China, Ancient China, ang puno po pag-araw, meron po siyang anino. Yan po. Hanap-hanapin ko na lang kung sino nagsabi niyan. Either si Confucius yan o si Lao Tzu o si Sun Tzu. Yan yung mga philosopher mga great philosopher sa China. Pag-araw po, yung punong kahoy ay meron siyang anino. Ano po ba ibig sabihin? Ibig sabihin yung tao meron siyang dark side. Kasi po yung anino, nagre-represent po yan ng dark side.
Yun po. Ganun po sila pagka magninegosyo ka, sisirain ka nila. Kaya kung meron kayong pamilya, mga anak, nagninegosyo kayo, ingatan nyo po, babantayan nyo po iyan hanggat sa school, hanggang sa pag-uwi, bantayan nyo po. Pati yung online, lahat po, kailangan nyo pong malaman iyan. Kaysa naman wala kayong alam, magulat na lang kayo, yung inyong pong anak ay masisira na lang. Marami na po ako nakita dito. Maganda po yung bata. Minsan nagulat na lang, buntis na, yun, ng anak. Yung masaklap pa dahil siguro gusto niya ipalaglag yung bata, inom siya ng inom ng gamot, naapektuhan yung bata, hindi nalaglag, yun. Nasira. Paglabas ng bata, naging abnormal pa, nasira. Nagkaroon pa siya ng mga deformities. Yan po. Ngayon, ang balita ko na bangkarote yung counting negosyo nila dyan. Gaano kasakit iyon. So, again, yung dragon, nandito na po sa atin. Kasama po. Alam po ng dragon yung ating salita. Alam ng dragon yung ating kultura. Alam ng dragon yung mga kahinaan natin. Ang tinatawag na utang na loob. Ganon po. Tayo po ay niluluto sa sariling mantika. Again, bago tayo lumayo, balikan ko muna. Mel Gibson, sir, if you're interested to my story, I will offer it to you. I am not interested for the monetary compensation. What I'm interested is the story inside here. I know it will make you a good money. It will make you a good profit. If you're interested, I'm interested also. With God's help, in Christ Jesus, and with the Holy Spirit. Again, thank you all. Hahanap pa ako ng 133,000 para kung sino man yung gustong sumubok na sumagot dito sa tanong ko, ay may maibibigay po ako sa inyo. Liban po doon sa monetary, meron pa po yung implant device. 5 po yan, 5. At meron pa pong mga ideas dito sa loob. Kasama po yan sa aking ipagkakaloob. At sana tulungan tayo ng Panginoon, ingatan tayo lahat. President Trump, sir, God bless you and may God strengthen that hand so that hand may be strong on the lever of power. President Trump, sir, and America, God bless you, God bless America, and God bless and keep you safe. God bless us all. Amen.